Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kasamahan sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro. Sa ating lahat ng mga kawani ng gobyerno, na naghihintay na maisakatuparan ang salary increase sa susunod na taon, muling ipinanawagan ng isang grupo ng mga guro sa mga opisyal ng gobyerno, na talikuran ang walang laman na papuri sa National Teachers Month at sa halip ay tuparin na ang matagal ng inaasam-asam na mga benepisyo ng mga guro na itinakda ng batas. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Benefits, not platitudes. Teachers demand real support during National Teachers Month, ipinablish ni Christina Chi sa philstar.com. Manila, Philippines. Nitong Martes, naglabas ng panawagan ang isang grupo ng mga guro sa mga opisyal ng pamahalaan na iwanan ang walang laman na papuri sa pagdiriwang ng buwan ng mga guro, at sa halip ay tupdin ang matagal ng inaasam-asam na mga benepisyo ng mga guro na itinakda ng batas. Ngayong Martes, 5 ng Setyembre, ay simula ng taunang pagdiriwang ng buwan ng mga guro na magwawakas sa 5 ng Oktubre. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay, Together for Teachers, at layunin nito ang parangalan ang mga guro ng Pilipinas na, kasama sa pagpapatayo ng makabayan at child-friendly na bansa, ayon sa isang pahayag mula sa opisina ng Vice Presidente at Kalihim ng Edukasyon na si Sara Duterte. As always, asahan nating maraming papuri mula sa mga manunulat na binabayaran ng mga politiko gamit ang pera ng bayan. Hindi pinalalampas ng mga halal na opisyal ang mga pagkakataong gaya nito na mapakinggan ang kanilang mga pangalan, sapat na ito para hanggang sa susunod na eleksyon, ayon kay Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition, TDC. Maririnig naman natin, muli, ang matamis na mga salita na nagpupuri sa mga guro para sa kanilang mga sakripisyo at heroikong gawain, dagdag pa ni Basas. Pinanggit ni Basas na ang mga benepisyong itinakda ng 50 taong gulang na Magna Carta for Public School, tulad ng pagtaas ng sahod at 60 araw na pahinga sa pagitan ng mga taon ng paaralan, ay hindi pa rin lubos na naipapatupad. Habang wala pa rin kasiguraduhan na matutugunan ang matagal ng inaasam-asam na pagtaas ng sahod ng mga guro na parang karot na nakabitin sa dulo ng pamalo, na wala ng pag-asa na makuha ang seryosong atensyon habang hinahati ang pondo para sa edukasyon, pahayag ni Basas. Ang benepisyong pangkalusugan ng mga guro ay hindi malapit sa isipan ng mga mambabatas kaysa noon, nang ilang mabubuting tao ang nagbuo ng Magna Carta for Public School Teachers mahigit kalahating siglo na ang nakalilipas, dagdag niya. Ayon sa grupong guro, bagamat pinahahalagahan nila ang pagdiriwang ng buwan ng mga guro dahil ito ay nagpapaalaala sa amin ng kadakilaan ng propesyon ng pagtuturo, dapat rin maglagay ng pondo ang gobyerno para sa mga guro upang matiyak ang isang malakas na bansa. Magna Carta para sa mga guro. Sa kasagsagan ng budget briefing ng Kagawaran ng Edukasyon sa Kamara noong nakaraang linggo, sinabi ni DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado na susuportahan ng departamento ang hiling ng mga guro para sa pagtaas ng sahod kung ito ay mayroong empirical na ebidensya. Ito ay kasunod ng pahayag ni Duterte na inilalabas ng administrasyon ni Marcos ang mga planong pangmatagalan para sa pag-angat ng sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. Noong 2022, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi sumusunod ang DepEd sa mga seksyon ng Magna Carta, kabilang ang Seksyon 22, kung saan itinatadhana na ang mga guro sa pampublikong paaralan ay may karapatan sa libreng taunang pagsusuri ng kanilang kalusugan, at Seksyon 26 na naglalagay na ang isang guro na magre-retiro ay dapat itaas sa isang ranggo at ang sahod ng nasabing ranggo ang maging batayan para sa kanyang retirement benefits. At dito po nagtatapos ang ating video, at kung nagustuhan nyo po ang ating video, mag-iwan ng inyong comment sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.